Awesome. Good morning. Ayan. Good morning. Ayan. Good morning and welcome to the second service of GCF Montalban. God is good and all the time, God is good. Amen. So once again, welcome. Good morning and welcome to the second service here at GCF Montalban. So this Sunday is a special Sunday because this Sunday is the day for our mothers, no? So ngayon tapikin po natin lahat ng mga mommies natin na nandirito po sa worship hall. Sabihan natin sila na Happy Mother's Day. Ayan, Happy Mother's Day. All right. So once again, before we start, allow me to read to you Psalms 33, verses 1 to 3. It says here, "Sing joyful to the Lord, you righteous. It is fitting for the upright to praise Him. Praise the Lord with the harp. Make music to Him on the 10-stringed lyre. Sing to Him a new song. Play skillfully and shout for joy." Let us pray. Heavenly Father, thank you so much once again, O God, that we have gathered here today, Father, for this special occasion for our mothers, Father God. Thank you so much for this day that we're celebrating the Mother's Day. We pray, Father God, for this moment of worship, Lord God. May your name will be lift up, Father, and your name alone. We pray, Father God, for our brethren, our brothers and sisters who are still on their way coming here to join us to worship you. We ask for your guidance, your protection to them, Father God. And we pray also for the things that may hinder us to focus on you, Father. We lay them and cast them away onto your feet. And let us focus on you and you alone, Father God. For this day belongs to you. In Jesus' mighty name, amen and amen. Ang kalawakan, hindi ko maunawa ang iyong
Let us all be seated. Patuloy po tayong magpuri sa Panginoon. O dakilang Diyos na higit na banal, maraming salamat. Itinataas namin ang inyong dakilang pangalan sa aming kalagitnaan. Maraming salamat sa patuloy mong habag sa bawat buhay ng narito, Panginoon. Patuloy naming kinikilala ang iyong kadakilaan sa bawat isa sa amin. Patuloy kaming lumalapit, Panginoon, at patuloy na hinihingi ang inyong biyaya sa bawat isa sa amin. Naniniwala kami, O Diyos, na kayo ang dahilan ng aming pagising sa bawat umaga. Naniniwala kami, O Diyos, na kayo ang dahilan ng patuloy naming paghinga. Mananatili kami, O Diyos, na umaasa at naniniwala, Panginoon, na hindi niyo po kami pababayaan. Salamat sa patuloy ninyong kalinga sa amin pong bahay-sambahan na ito. Salamat sa patuloy ninyong pagtugon sa aming pangangailangang espiritual. Patuloy naming itinudulog, Panginoon, na patuloy niyo pong palaguin ito at kayo ang patuloy na makita na sentro ng aming paglilingkod. Dahil naniniwala kami, Diyos, na ang lahat ng ito ay nagmumula sa inyo. At kayo lamang, Panginoon, ang aming papupurihan, pasasalamatan, at patuloy na luwalhatiin. Patuloy kaming nanalangin na patuloy niyo pong gabayan, patuloy niyo pong bigyan ng katalinuhan, Panginoon, ng aming mga ministry heads, na kayo ang patuloy na makita na dahilan ng kanilang paglilingkod. Ang amin pong mga deacons, Panginoon, ang amin pong mga elders, patuloy niyo pong gamitin ang mga kaluluwang ito, Panginoon, upang higit na lumago ang aming pananampalataya at paniniwala, Panginoon, sa inyo. Dinadalangin din po namin ang bawat pamilyang naririto na patuloy ninyong pagpalain, patuloy po ninyong gabayan, kayo, Panginoon, ang makitang sentro ng kanilang paglago at patuloy na paglilingkod sa anuman pong larangan ng kanilang organisasyon o trabaho na kinabibilangan. Pagpalain niyo po ang kanilang presensya, saan man po sila makararating, saan man po sila nakarating. Patuloy kong hinihiling, O Diyos, na makita ka po sa buhay ng bawat pamilya, Panginoon, na narito at bawat individual. Dalangin namin ang aming bansa, ang bayan ng Montalban, ang lalawigan ng Rizal, Panginoon. Patuloy naming idinudulog ang kaayusan sa gaganapin, Panginoon, na midterm elections bukas po. Kayo po ang manguna sa bawat isa sa mga nagiging bahagi po ng gawain na ito ng aming bansa. Kayo po, Panginoon, ang gumabay, magbigay, Panginoon, ng patuloy na kalakasan sa may mga tungkuling gagampanan po, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, ang patuloy ninyong habag para sa mga kapatiran po naming nasa banig ng karamdaman. Naniniwala kami, O Diyos, na kayo ang higit na dakila sa lahat. Kayo, O Diyos, ang dakilang manggagamot na nakaalam ng lahat ng bagay. Gamitin niyo po ang instrumento ng gamot, ang mga doktor, Panginoon, upang maitawid ang inyong naisin sa paraan, Panginoon, ng paggagaling po ng mga karamdamang ito. Dinadalangin din namin, O Diyos, ang amin pong mga
misyonaryo, Panginoon, saan mang panig ng daigdig, na patuloy na naging instrumento ng pagbabahagi ng inyong salita. Patuloy niyo pong gamitin ang mga kaluluwang ito, O Diyos, na higit na mas maipalaganap ang inyong salita. Salamat sa kanilang mga buhay. Salamat, Panginoon, sa inyong biyaya, sa kanilang pagpapagal. Patuloy kaming humihiling ng habag sa kanila, sa kanilang pagpapagal, Panginoon. Dalangin din po namin, O Diyos, ang aming patuloy na paglingap ng aming mga tungkulin, Panginoon, bilang inyong mga ligtas na anak, Panginoon, na naway maging sentro kami ng pagpapala sa iba dahil kami po ay inyong patuloy na pinagpapala. Hiling namin, Panginoon, ang patuloy na kapatawaran sa amin pong mga pagkukulang, pagkakasala. Maraming salamat sa patuloy na paalala, Panginoon, ng aming limitadong kakayahan. Naniniwala kami, O Diyos, na kami ay bunga ng pag-ibig po ninyo sa bawat isa sa amin. Patuloy namin itong pinasasalamatan, O Diyos. Salamat sa mga patuloy na naging instrumento ng mga gawain ng aming pananambahan sa dakong ito. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin ay pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Elder Richard. Children's ages 3 to 16 years old are encouraged to join us in our Sunday school classes upstairs. And for those parents who have children's ages 3 to 8 years old are allowed to come to accompany their kids. So, let us now prepare ourselves as we worship God through our giving. God is pleased with a grateful and thankful heart. He loves joyful and hilarious giver. We give because He first gave His only begotten Son as an evidence of His great, great, great love for all of us. We give because we love Him. Just before we sing and pray for our offerings, I would like to request everybody to please make use of our offering envelopes by using the space labeled as tithes, which is intended for our general fund. After giving your tithes to the Lord, you can also give to the various ministry as the Lord leads you to do so. This is over and above our tithes to the Lord. If you need assistance such as pencils and pens, just kindly raise your hand and our ushers will assist you. You can also opt to send your offerings through our online banking. Details are being flashed on the screen as we speak. Also inserted in our bulletin is our prayer item slip. You can write down your Thanksgiving, prayer petitions, and then after writing them down, you can put them in the box at the ushers table after the service. Rest assured that we will be praying for all of them. We are also inviting you guys to join us in our midweek fellowship every Wednesday, 7 to 8:30 in the evening. We would also like to briefly acknowledge that our flowers for today are offered to the Lord by Sister Sheena Astejada. Purihin ang Panginoon sa kanyang buhay. And now, if everybody is ready to worship God through our giving, then let us all stand as we sing our offering song. Join me in prayer. Heavenly Father, thank you so much for this privilege that we have gathered here today to worship you and to honor you through this offering, Father God. Thank you so much for all these blessings that we've been continue to receive
coming from you, O God. Thank you so much for reminding us that all these things belongs to you, Father. We pray, Father God, for these offerings, that you would use this, Father, for the glory of your kingdom and the expansion of your goodness, Father. We thank you, Father God. We magnify you. We ask all these things in Jesus' name. Amen and amen. You can now all take your seat. While we're collecting our offerings, let us proceed for our announcements. In our announcements, you can join me, and you can also find them in the slip inserted in our bulletin. So follow me as we tackle them one by one. So first announcement is the night of prayer. The night of prayer announces the Young Ambassador Ministry is inviting all singles, young adults, and young professionals to a special night of prayer. This will happen on Saturday, this coming May 31, 2025. This will be an overnight gathering, and at the venue will be shared in our group chat or GC Messenger soon. Let us come together in a prayer as we grow in faith and strengthen one another for the edification of the church. If you would like to join, you can sign up at the usher's table after this service. We hope to see you there. For our next announcement is our youth camp. Okay, so youth, we are excited to invite you to the 2025 youth camp hosted by the GCF Bulacan, happening on June 5th or June 5 up to June 7 at the Pulilan Christian Center in Bulacan. The theme is Faithful to Fruitful. The total fee is 1,800, which covers the food, venue, and other camp amenities. But here is the good news. Our church will subside part of the cost. So you will be needing to pay only 1,500. And guess what? The transportation is free. So if you're interested, just approach Kuya Joser or Ate Sheena. Would like to recognize all right. Kuya Joser, Ate Sheena, or sign up at the usher's table later after the service. Once you sign up, you will receive a waiver from your guardians that need to be signed. The deadlines for registration will be on May 25th at exactly 11:59 in the evening. So let's grow in faith and have fun together. See you at the camp. For our last announcement for this Sunday is the Song of Songs for couples. Again, we are inviting all of our couples to join us for the third part of the study book of Song of Songs. It will be held here at the worship hall right after the second service on the 18th day of May. The lunch will be provided, so there will be no need for you to go home. For questions or inquiries, kindly contact Brother Eric or Sister Hermie Tanael. Would like to recognize our power couple. All right. So we look forward to growing on faith together. For our scripture reading, let us all open our Bibles to Proverbs 31 verses 30 to 31. Again, Proverbs 31 verses 30 to 31. Let us all stand in reverence to God's word. Let us read God's word together in whatever Bible translation you may have. Charm is deceptive, and beauty does not last. But a woman who fears the Lord will be greatly praised. Reward her for all she has done. Let her deeds publicly declare her praise. May the Lord add blessing to the reading of his word. Please be seated. Good morning once again. Happy Mother's Day to all our mothers. GCF Montalban is a family church. And with this, we recognize not only our volunteers serving the Lord's or servants serving the Lord's in all capacities, but also we are very honored and grateful that the Lord is using these family members or a member of the family to be of service to the Lord. This morning, we will be having our series break, and we will be having our special
speaker to present to you a message with its title, A Mother's Calling. Our special guest or speaker this morning is with vast experience in terms of education and educational assessment. She has been married for 16 years. She has worked in the Philippines and in the United States. She is happily married with one of the elders, si Brother Jemuel, and blessed with one child, Joshua. Ladies and gentlemen, palakpan po natin Sister Jennifer Vrombo. Okay, good morning po sa ating lahat. Isa pong mapagpalang umaga at gusto ko pong umpisahan yung ating mensahe today by greeting lahat ng mom dito sa hall natin ng isang Happy Mother's Day. So ang Mother's Day po, hindi lang sineselebrate sa lahat ng mga mommy na nagbigay ng anak or nagluwal ng anak dito sa mundo. Siyempre, yung motherhood, kasama dyan yung mga mother figure din na tumatayo sa buhay natin. Sino-sino yan? Yung mga tinatawag nating mothers by love and by influence. Yung mga mommy na mother figure, na tumayong magulang natin in the absence of our biological parents na for some reason ay hindi natin kasama, or pwede din yung mga teachers, di ba po, na tumatayo na second parent sa ating mga anak. Kasama din siguro dyan yung mga Sunday school teacher natin, nakatuwang natin sa pag-inculcate ng values and ng Word of God sa mga anak natin. So, sama natin sila sa celebration. Huwag nating hayaan na matapos yung araw na to na hindi tayo nag-express ng ating gratitude sa mga mothers and mother figure in our lives. At isang beses lang naman to sa isang taon para pagbigyan sila sa kung ano man gusto nila. Sayang hindi ako nakapunta sa masahe kahapon. Pero I hope may pagkakataon ako ngayon, di ba? Sige po, mag-pray po muna tayo bago tayo mag-message. Samahan niyo po ako. Let's bow our heads and let's pray. Lord, I thank you, O God, for this church that you have given us, that we have an opportunity to learn and grow sa ministry sa inyo, Panginoon. We ask for your Holy Spirit to guide us as we study your word. And I also ask, Lord, your Holy Spirit na mangusap sa amin at ma-apply namin kung ano man yung matututunan namin na message nyo for this morning. We ask this in Jesus' name. Amen. So, ang topic po natin na pag-aaralan natin ngayon is about a mother's calling. This is in observance of Mother's Day. So, sino po dito yung nakapag-aral kung paano maging ina? Meron po ba? Wala naman, di ba? Lahat tayo, natututo lang tayo ng pagiging nanay sa iba-ibang kaparaanan. Pero hindi natin siya natututunan sa eskwelahan. So, nag-reflect ako, ano-ano ba yung mga source ng... Hold on. Sorry, not working. It's on. Ayan, ano-ano ba yung source ng mga techniques ng pagiging ina, saan natin siya matututunan. So ako po, isa sa mga jutsu na tinatawag or techniques na natutunan ko, mostly galing yun sa nanay ko, kung paano ako pinalaki at kung paano ako dinisiplina. So I think most of you will agree na kung paano natin pinapalaki yung ating mga anak, part of that na model natin sa nanay natin or kung sino man yung mother figure na napaglaki sa atin. Yung tipong isang sut-sut lang susunod na, di ba? So isa siya sa mga source kung saan tayo natututo ng motherhood. San pa? We can also learn from our own experiences. Hindi siya gumagana. Ayan, kuya, paano na lang nung slide? Hindi yata gumagana yung remote ko. Ayan, so we learn it from our own experiences. May mga bagay na natututunan lang natin once na tayo na yung nakakaranas
or nakakaramdam. So ako po, mas naging real lang sa akin yung roller coaster of emotion ng pagiging ina. Parang feeling ko wala namang makakapagturo nun. Malalaman mo lang yun once ikaw ay ina na rin, di ba? So, we also learn from our own experiences. And then, also from experiences of other people. Hindi naman lahat kailangan nating maranasan. Matututo din tayo kung ano yung experience ng ibang tao sa atin. So, ako po, nagkaroon ako ng opportunity na makapagtrabaho sa education setting for more than 2 decades na siguro. So sa nature po ng trabaho ko, madalas akong nakakausap ng mga bata kasi counselor po ako by profession. So nagka-counsel ako mula siguro grade 1 hanggang high school. Tapos nagkakaroon din ako ng opportunity na makausap at marinig kung ano yung mga experiences ng mga parents sa school, tapos na mga teachers. Sa mga observations at sa stories na naririnig ko from them, isa siguro sa mga important lessons na natutunan ko sa kanila is we have to teach our children yung decision-making skills. Kasi in life, lagi tayong gagawa ng iba't ibang klaseng desisyon. So kung ang bata hindi natin naturuan to make good decisions, mahihirapan siya. So ang sabi ko po, good, hindi kailangan tama. Kasi expected na sa buhay natin, magkakamali at magkakamali po tayo. Because that is how we learn. Pero, importante na matulungan natin yung anak natin, paano ka gagawa ng tamang, o ng good decision given kung ano yung meron sa iyo. Diba? So, importante po yun. Ano pa? We can also learn motherhood from attending parenting talks, mga self-help books. Ngayon, mas high-tech na kasi marami ng reels, di ba? Marami na kayong mapapanood about parenting sa Messenger, sa Facebook, sa Instagram, or sa mga social media. At lahat po yun, helpful naman. Pero all these four, posible siyang subjective. Bakit? Kasi iba-iba po tayo ng personality, iba-iba tayo ng opinion sa buhay, iba-iba tayo ng experiences, iba-iba din tayo ng pinapahalagahan. So pwede pa nating pagdiskusyonan kung ano-ano yung mga natututunan natin dito sa 4 na to. Pero merong isang source na we can learn motherhood na hindi debatable. Something na absolute and we can apply sa lahat ng generation, kahit matagal na siyang naisulat. And that is yung wisdom na matututunan natin sa Word of God. Nag-a-agree po ba kayo? Oo. Kasi ang Word of God established na totoo. So, hindi na natin siya pagdidibatihan. Okay, so ano ba ang matututunan natin sa Word of God about motherhood? Usually po, pag Mother's Day, ang famous or popular verse na inaaral ay makikita natin sa Proverbs 31. So yung Proverbs 31 po, isa po siyang tula na ginawa ni King Lemuel. So si King Lemuel daw, hindi alam kung fictional character lang ba siya or baka pen name siya ni King Solomon, yung anak ni David. Or posible din na isa siyang totoong king. So regardless kung sino si King Lemuel, gumawa siya ng tula. At yung tula niya, tungkol siya sa mga characteristics ng isang noble wife o parang, hindi ko alam kung anong Tagalog ng noble, pero isang wife na virtuous yung character. Okay? Base yon sa advice na binigay sa kanya ng kanyang nanay. So, na-inspire siyang gumawa ng tula based sa advice na binigay ng nanay niya. Tapos po, kung babasahin niyo yung buong chapter na yon, sobrang parang ang taas ng standard. Sa panahon ngayon, parang ang hirap ma-reach. Kasi po, hindi ko matandaan yung exact word, pero part doon na nagtatahi, hindi po ako marunong magtahi. So iniisip ko, parang ang hirap ma-meet yung standard. But still, doon sa last or sa conclusion ng passage or ng poem na ginawa ni King Lemuel, makikita natin doon yung verse po na binasa kanina sa, hindi lang yata ako marunong mag-clicker. Sorry, kuya. One more.
Okay. So mababasa natin doon sa Proverbs 31 verse 30 to 31, charm is deceptive and beauty does not last. But a woman who fears the Lord will be greatly praised. Reward her for all she has done and let her deeds publicly declare her praise. So, unahin po muna natin yung first verse. Sabi dito, charm is deceptive, beauty does not last. That is very self-explanatory, di ba po? Alam natin na ang ating ganda, pagdating ng araw, lilipas at lilipas. Pero, a woman daw who fears the Lord will be greatly praised. So yung mga good characteristics ng isang virtuous woman, it appears, sinamarize siya ni King Lemuel into this praise. A woman who fears the Lord. So inisip ko, ano nga ba ang ibig sabihin ng a woman who fears the Lord? Anong difference nun sa ordinaryong fear? Kasi po, since psychology ang background ko, pinag-aaralan namin ang emotions. So, ang usual emotions po na nararamdaman natin, di ba, sa Inside Out na movie, meron dyang si joy, si sadness, si fear, si anger, at saka si disgust. Okay. Tapos, yung fear kasama doon, kasi basic emotion yan. Tuwing kailan tayo nakakaramdam ng fear? Tuwing nasisense natin ang danger. Tama po? Yung pakiramdam natin, threatened tayo, natural, natatakot tayo. So example ko, ako po takot ako sa spider. Kasi nung maliit ako, nagtago ako sa loob ng isang cabinet. Tapos, syempre madilim. Pagtingin ko, may malaking spider. So takot talaga ako sa spider. At pag nakikita ko ng spider, ang emotion ko lagi is fear. So, ang usual daw reaction ng tao, pag natatakot siya, either to fight or to flight. So, either lalabanan mo o tatakbuhan mo. So, in that example, kung takot ako sa spider, either papatayin ko yung spider or tatakbo ako at hahanap ako ng papatay sa spider. Example na po yun. So, ganun ang usual reaction ng tao pag natatakot siya. Kasi, ang objective mo o ang motivation mo is for you to survive. Kasi ang feeling mo, dangerous yung isang bagay. So anong difference nun sa fear of the Lord? Ang definition dito ng fear of the Lord, it means having deep respect, reverence, for God's power and authority. So that means nagkakaroon tayo ng fear of the Lord pag meron tayong respeto, deep respect, and reverence kay God. Pero hindi naman yun nangyayari overnight, di ba? Magkakaroon ka lang ng respeto sa isang tao o ng reverence o paghanga, sobrang laking paghanga, kung kilala mo yung tao na yon. Hindi yung unang kita mo pa lang, oy, nire-respeto ko yan. Di ba? Unless innate doon sa posisyon niya yung pagkilala mo sa Kanya. So, ganun din kay God. Ma-develop yung deep respect natin and reverence kay God once we know God. Paano natin malalaman o paano natin makikilala si God? Siyempre, by reading His Word and by spending time with Him. Magbabasa tayo ng Bible. Usually, pag bagong Kristiyano, di ba po ang advice sa atin, magbabasa ka muna ng New Testament. Pag nabasa mo yung New Testament, makikita at makikilala mo yung attributes ni God. How loving God is. Kung gaano siya nagsakripisyo para iligtas tayong lahat. Yun yung general emotions na mararamdaman mo. Ngayon, pag nag-move ka na sa Old Testament, makikita mo naman kung gaano ka-holy si God and how He does not tolerate sin, even disobedience. Pag binasa niyo po yung una ko nabasa yung Old Testament, sobra akong nagugulat kung paano pinaparusahan during that time yung mga disobedient. Kasi nga, God is a holy God. So once we know God's attribute, we will develop deep respect and reverence. So makakadevelop tayo ng fear of the Lord because we know His characteristics and at the same time, we do not want to offend Him kasi alam natin na merong consequence. Kaya merong fear of the Lord. So kung sa ordinary fear,
ang motivation mo is to survival. Sa fear of the Lord, ang motivation mo is your deep love and respect for God. Naintindihan po natin? So, ganun ka-importante yung fear of the Lord. At doon siya sinamarize ni King Lemuel na yun yung characteristics na kailangan mo. Overall, kung kayong maghahanap kunyari ng tao na mapapang-asawa, lalo na sa mga single natin, yung characteristics na fear of the Lord, that will encompass lahat ng good characteristics ng isang tao. Kasi, once na may fear of the Lord ang isang tao, sabi dito sa Psalms 111 verse 10, that is the foundation of true wisdom. Yung tao na yan will live wisely kasi once na may takot ka kay God, magkakaroon ka ng wisdom on how to relate with people. Kaya siya pala importante. Okay? So, next, iisip ko, in relation to Mother's Day, ano nga ba ang wisdom na matututunan natin sa Bible since doon natin makikilala si God? Ano yung example ng wisdom na tinuturo sa Bible? Isang example lang po ang ibibigay ko sa inyo kasi ayokong hadlangan yung inyong magandang journey sa pag-discover ng mga wisdom na mapupulot natin sa Bible. So ito pong verse sa Proverbs 22, verse 6, isa to sa mga popular verse na binibigay about parenting. Sabi dito, train up a child in a way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. So, yung training po na salita, hindi yan madali. Actually, messy siya. Kailangan mo ng time, kailangan mo ng energy, at ng maraming patience na mag-train. Kasi ang pinakamadali actually, kunyari, magti-train tayong maghugas ng pinggan. Pinakamadali, ikaw na lang yung maghugas. Kasi, kesa makonsumi ka kung turuan, yung taong gusto mong turuan, kung paano maghugas. Kasi pag magti-train ka, ang gagawin mo, papakita mo sa kanya, una, babandawan mo muna, tapos sasabunan mo. Sisiguraduhin mo na walang stain bago mo i-drain. Ganon. I-show mo muna, hahayaan mo siya yung gumawa, at the same time, titingnan mo kung kaya niyang gawin ng paulit-ulit. So time-consuming siya. Di ba po? Pero ganon yung proper training. Sa simula, messy siya at mahirap, pero once na na-train mo na, at least hindi mo na yung puproblemahin yung paghuhugas ng pinggan forever. Kasi may na-train ka na. Di ba po? So, importante yung training. Ngayon, dun sa verse, tinanong ko din, bakit kaya child? Bakit child ang kailangang i-train at hindi matanda? Parang mas madali namang kausap yung matanda kesa sa bata. So, meron pong scientific explanation kung bakit tayo dapat nagtitrain ng bata. Okay? Naghahanap ako ng sources that will summarize yung mga principles and theories na natutunan ko. At ito po yung nakita ko. Etong picture na to is an excerpt sa brochure ng UNICEF. Kasi ina-explain niya bakit kailangan tayo mag-i-invest in young children. So babasahin ko po. Sabi dito, early childhood, which spans the period up to 8 years, so 0 hanggang 8 years old, is critical for cognitive, social, emotional, and physical development. So kung may anak po kayo na 0 to 8 years old, siguraduhin nyo na matitrain nyo sila. Kasi importante at critical ang age na to sa pag-develop ng kanilang cognitive, yung utak po, social, emotional, at physical development. Bakit? Kasi during this period, a child's newly developing brain is highly plastic. So, at saka responsive to change. Yung brain daw ng bata, very fluid pa siya. At responsive to change. Ganito po yung itsura ng brain natin. So, kung makikita nyo po, yung parang mga web niya, nagkakaroon ng connections na ganyan. Pag nag-associate yung genetics, yung namamana nating trait sa ating mga magulang, yung experiences natin bilang tao,
at yung environment na kinalakihan natin. So once may interplay yon, nagkakaroon siya ng association sa brain. Doon na-establish kung ano yung prinsipyo mo, anong mga pinaniniwalaan mo. Ganon siya na-develop. So sa bata, syempre wala yun. Ang meron pa lang sila, yung naman ng genes galing sa inyo. Diba? Kaya importante na magtitrain tayo ng bata. At i-expose natin sila sa stimulating environment. So pag meron kayong younger ones, dapat hindi nyo lang siya kinukulong sa bahay. Dadalhin nyo sa park, sa museums, anywhere na pwedeng ma-stimulate yung kanyang curiosity. Kasi nagde-develop pa yung brain niya. Tapos, kailangan din daw para ma-optimize yung brain development ng bata ng adequate nutrients. Huwag puro junk food yung papakain natin sa bata. And ano pa yung ingredients para ma-optimize yung development? Social interaction with attentive caregivers. So, huwag yung hayaan na yung TV o yung gadget, yung caregiver niya, kasi hindi naman yun attentive. Diba? At hindi niya na-filter kung ano yung natututunan niya doon. Dapat, pwede silang mag-interact. May kausap yung bata para na-verify niya, tama ba yung information na natututunan ko. So, ganun daw para ma-optimize yung brain development ng ating bata. Tapos, nag-warn din itong brochure na to kung anong mangyayari pag hindi natin nagamit mag-train ng bata ng 0 to 6. Sabi dito, unsafe conditions, negative interactions, and lack of educational opportunities during these early years can lead to irreversible outcomes which can affect a child's potential for the remaining of his or her life. Kaya po kung makikita nyo, kung halimbawa may mga bata na na-expose sa violence at this age, usually merong trauma, may impact sa kanila. Kasi nga, yun yung nangyayari once na hindi natin siya na-train. So, ganun ka-importante that we train younger kids. Okay? So, ang tanong ko naman, ano naman yung ititrain natin sa kanila? Diba? Okay, established na kailangan natin mag-train. Ano yung pinaka-importante na kailangan natin i-train sa kanila? Sabi dito, train them to love the Lord our God and to know His commandments. Ito ang pinaka-calling natin as mothers and as parents, to train our children to love our God and to know His commands. So, sa verse po na to, sa Deuteronomy chapter 6, verse 4 to 9, ito po yung verse na sinulat ni Moses after he received the 10 commandments from the Lord. Tapos pinapasa niya sa mga Israelites. Lagi niyong tatandaan itong commandments na to, ituro niyo to sa inyong mga anak. So, babasahin ko po. Sabi dito, listen, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone. And you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your strength. And you must commit yourselves wholeheartedly to these commands that I am giving you today. Repeat them again and again to your children. Talk about them when you are at home, when you are on the road, when you are going to bed, and when you are getting up. Tie them to your hands and wear them on your forehead as reminders. Write them on the doorpost of your house and on your gates. And this passage that I read was also reiterated in Deuteronomy chapter 11, verse 1 to 21. So ibig sabihin, ilang chapters pa lang, inulit na yung passage. What does it mean? It means, ganun siya ka-importante. Tapos, sa Deuteronomy chapter 11, in-explain din doon kung bakit itong responsibility na to ay ibinibigay sa mga parents. Kasi they were the ones who witnessed yung power ni God nung dineliver sila from Egypt papunta ng wilderness hanggang sa promised land. Hindi naman po yung mga bata yung naka-experience nun, di ba po? Yung mga matatanda na, sila yung naka-iintindi na nung power at yung hand ni God na nag-work sa kanila as God delivers them from captivity. So nasa atin din yung responsibility as parents to pass that on to our children. Yung
to love, yung commandment na to love the Lord your God with all your hearts and to follow His commands. Hindi po yun matututunan ng bata sa ibang tao. Dapat sa atin yun natututunan. Okay? So, since Mother's Day naman ngayon, allow me to flex my mom. So, yung nanay ko po, syempre, lumaki kami, hindi naman po kami malayaman, no? Pero isa sa mga na-establish sa amin ng nanay ko is to bring us to church. May pamasahe o wala, lagi niya kaming karay-karay sa church. Kahit pa that time, hindi naman namin naiintindihan lahat ng doktrina about Bible. Basta, pupunta lang kami sa church. So, 4 po kaming babae, growing up, syempre, habang lumalaki ka, lalo na siguro makaka-relate yung mga young people, you try to question kung tama ba o mali yung prinsipyo na tinuro sa'yo ng magulang mo. Tama? So, mag-e-explore ka. So kami, kahit lumaki kami sa church, naghanap kami ng mga church kung saan kami mag-grow. But because my mom modeled yung faith niya, alam namin kung gaano ka-importante na meron kang Diyos na kinikilala. Yun yung ano niya sa amin. At nakita namin sa buhay niya, hindi po perpekto ang nanay ko, lalong hindi po perpekto ang buhay namin. Pero sa buhay niya, nakita namin how God works because of her faith. Kung paano niya na-surpass with grace lahat ng family issues, lahat ng challenges na pinagdaanan niya. At yun yung naging feeling ko strong testimony sa aming magkakapatid kung ba't kami nagpatuloy sa relationship namin with God. Kahit pa iba-ibang Christian church kami umaattend. Kasi nga, alam namin, this is the real deal. Alam namin, this is the true faith. At hindi namin yun na-discover dahil lang isinubo sa amin. Kundi, tried and tested. We explore, we search, at nakita namin ito ang totoo. So, yun po ang pinakamagandang pwede nating ipamana sa ating mga anak. Okay? So, again, let me reiterate. What are we called to do as mothers? We are called to tell our children of God's mighty deeds. Tayo po ang unang naka-experience nun. Kukwento nyo kung gaano kayo pinagpapala ni God at kung paano kayo tinatawid ni God sa lahat ng challenges na pinagdadaanan nyo. Hindi lang yung magaganda, isama nyo po pati yung hindi maganda. Bakit? Kasi nga, expected yun. Ganun tayo natututo. Para alam nila na tao tayo, hindi tayo superhero. Nagkakamali tayo minsan, pero natututo tayo. Okay? Tapos, that will reveal how He moves in our lives as we walk in obedience to His Word. So in doing so, we also help our children see God's faithfulness through our own journey of faith. At yun po yung nakita ko sa nanay ko. Through her journey of faith, nakita ko yung faithfulness ni God. Kaya, we chose to follow kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran niya. Okay? So ngayon, doon din sa verse, di ba nakakatuwa yung Bible, hindi lang siya nagbibigay kung ano yung dapat mong gawin. Sasabihin niya pa kung paano mo yun gagawin. Kaya maganda na nag-aaral tayo. So sabi dito, repetition. Paano mo gagawin? Repeat it. Again and again and again. Paulit-ulit, ikukwento mo yung testimony mo sa anak mo. Kasi that's how you will establish their faith. So paano mo gagawin yun? Siyempre dapat marunong kang tumiming. Huwag yung bigla ka na lang out of the blue magsasabi ng Bible verse. Ang example ko nga po, kasi lagi kami nagkukwentuhan ni Jimbal, usually pag kumakain. So breakfast time, kumakain kami ng tinapay, pinapatabi ko sa kanya yung bread. Tapos sabi niya, para sa akin lang ba tong bread? Sabi ko, hindi ako mabubuhay ng walang tinapay. Tapos sabi niya, man does not live by bread alone. Diba? Though applicable, pero yung timing, kung sa bata natin yung sasabihin, baka hindi sila maging receptive. So, paano natin gagawin? Dapat gagawin natin siya parang kwentuhan style. So, kunyari, pwede ka mag-testimony kung paano nag-provide si God sa'yo sa pangangailangan mo because
faithful kang nagtatights kay God. So itatay mo yung testimony mo doon sa commandments ni God. Tapos pwede kang mag-testimony how God healed you. Kasi sinabi niya yun sa verse na yon. Yung parang isa-sandwich niyo siya para ang dating hindi ka nagigil trip lang. Okay? Tapos paulit-ulit niyo siyang sasabihin. Kasi ganun po natututo ang tao, di ba? Paulit-ulit hanggang ma-retain sa memory niya. Pag hindi niyo inulit, ang brain natin naka-design siya, nakalimutan yung hindi mo na nare-revisit na memory o na idea. Kasi nga, syempre, parang meron lang siyang storage na kayang i-store. Okay? Or capacity na kayang i-store. So aside from repetition, we have to talk about it anytime, anywhere. Kahit nasaan ka, kahit anong ginagawa mo, kahit anong oras, ikukwento mo yung testimony mo sa anak mo. Kasi isipin mo, that's how you build the faith. Okay? Tapos, isa tong strategy din na pwede natin gawin. Write them on the doorpost, gates. Kami po sa bahay, marami kasing nabibili ngayon na mga Bible verses sa mga wooden frame. Ang daming ganun sa bahay namin. Nung lumalaki ako, parang kahit saan ka lumingon, may mga ganon. Helpful pala yun at biblical. Kasi nga, yung Bible, di ba madalas maliliit yung sulat? Para accessible yung Word of God. Hindi mo alam kung kailan kakailanganin yun eh. Ang isang vivid memory sa akin, parang once na, basta may occasion na down ako, tapos nakita ko sa wall namin na, He who began the good work in you will be faithful to complete it until the day He has promised. Diba? Dahil lagi ko siya nakikita, na-memorize ko kahit hindi ko memorize. At the same time, mag-i-speak siya sa iyo kung kailan kailangan mo. Kasi nga, accessible. So, importante, napapaligiran niyo yung bahay niyo ng mga Bible verses. Pero wag naman like every wall. Kasi, baka akalain nila library na yung bahay natin, di ba? So, pero importante that we post it. Tapos pwede din kayo, like, di ba, pag gumagawa kayo ng baon, isa sa mga natutunan kong technique sa ate ko, nagsusulat siya ng mga Bible verses sa desk ng anak niya. Instead na, oh, I love you, yung mga encouraging words, Bible promises or God's promises yung sinusulat niya doon. So maganda po siyang strategy to impart yung commandments ni God sa ating mga anak. Okay? But more than that, ang pinaka magandang techniques on how we share yung faith natin sa ating mga anak is found in Titus 2 verse 7. Sabi dito, and you yourself must be an example to them by doing good works of every kind. Let everything you do reflect the integrity and seriousness of your teaching. So dapat nakikita sa atin. Hindi natin ma-fake yung mga anak natin. Makikita nila kung reflective yung tinuturo natin sa actions natin. Mas observant po ang mga bata compared sa matanda. Kaya tama po yung sabi ni Paul kay Titus na we have to be an example first para ma-engganyo natin sila to live and to love God. Okay? Tapos, ngayon, ang iniisip ko, what if we miss our chance to guide our child early on? So, kunyari, malaki na ngayon yung anak ko, tapos ngayon ko lang narinig tong message na to na importante pala yung 0 to 8. So, wala na bang pag-asa yung matatanda? O kaya, what if, despite our efforts, they still chose a different path? Kasi, di ba, lahat naman po tayo, kasama po yung anak natin doon, binigyan tayo ng free will ni God. Free will to choose. Kahit pa anong training natin sa kanila, at the end of the day, they have the freedom to choose. So anong gagawin natin as a parents kung hindi naman pala natin control yung mga ganong bagay? Well, ang masasabi ko lang po, let's remain faithful. Let's continue to pray for them and hold on tightly to God's promises. Kaya po importante na nagbabasa tayo kasi para alam natin kung ano yung mga promise ni God na panghahawakan natin. Tapos, let's trust that He is always at work even we can't see it.
let's remember that God, who has the perfect redemption plan to save us, di ba? Magmula nung nagkasala si Adam and Eve, ang ganda at ang perfect ng redemption plan ni God to save us. That is the same God na kinikilala nyo ngayon. Same God who will redeem our children no matter how far they seem to have gone. So parang kung pakiramdam nyo ay ang layo na, ang hirap ng baguhin, wag po kayong mawalan ng pag-asa. Kasi nga, hindi naman po tayo ang mag-work. It's God. It's God, hindi po tayo. Okay? So, ito po yung verse na pinanghawakan namin. Kasi ang tatay ko po, Catholic siya, hindi namin siya kasama sa church. Pero lagi namin siyang pinagpipray. At nagpipray kami ilang years, hindi lang, siguro more than 20 years. Pero dahil lagi kami nangungulit kay God at pinanghahawakan namin itong promise niya sa Acts 60:31 na believe in the Lord Jesus and you will be saved along with everyone in your household. Bago po mamatay yung tatay ko of cancer, na dala po namin siya sa simbahan at alam namin na nag-receive siya kay God. And that is a big blessing ng fulfillment ng promise ni God. So si God, kung ano yung pinramis niya sa atin, hindi po yun magbabago. Kailangan lang meron tayong faith. Okay? Okay, so let's move on doon sa second part ng verse. Sabi dito, reward her for all she has done and let her deeds publicly declare her praise. So, inisip ko, paano nga ba natin best marireward ang ating mga mommy sa lahat ng love and sacrifices na ginawa niya sa atin? What is the best way? So, dito sa Titus chapter 2, verse 1 to 6, si Titus po, kasama siya ni Paul sa kanyang ministry sa New Testament. Tapos, tinuturuan niya si Titus kung ano yung ituturo sa church sa New Testament. So, sabi niya dito sa Titus 2, as for you, Titus, promote the kind of living that reflects wholesome teaching. Teach the older men to exercise self-control, to be worthy of respect, and to live wisely. They must have sound faith and be filled with love and patience. So, para po siguro sa mga tatay na nasa ating kaligitnaan ngayon, ito yung advice ni Paul na dapat tinuturo ni Titus. So sabi niya, dapat daw ang mga lalaki ay nag-exercise ng self-control. To be worthy of respect and to live wisely. Tapos, sa lalaki din po, in-advise ni Paul ang pagkakaroon ng love and patience. Siguro, dahil nga may wisdom sa Bible, alam na ang mga babae, laging changing hormones yan, di ba po? Laging moody. So, kailangan ng iba yung pasensya ng mga lalaki sa aming mga babae. Okay? So, galing po yan sa Bible at hindi ko po advice lang. Sabi ko nga, siguro, alam siguro ni Paul na may mga babae din doon na nakakasunog ng spaghetti. Kaya ganyan yung kanyang advice. Okay? Now, for the co-mothers naman, nakatulad ko, at malalaki na yung anak, ito po yung advice na binigay ni Paul. Sabi niya, similarly, teach the older women to live in a way that honors God. They must not slander others or be heavy drinkers. Nung binabasa ko po ito, ang tanong ko, bakit kaya sa babae sinabi ni Paul yung heavy drinkers? Pero hindi ko alam po ang sagot. Tulungan niyo ako maghanap. Sabi din, instead, they should teach others what is good. These older women must train the younger women to love their husbands and their children. So tayo po as seasoned mothers, pwede nating i-train yung ating mga adult na anak how to be good mother and wife to their husbands. At siguro importante din sa mga, di ba kaya meron tayong mga Glow Fellowship, doon natin pwedeng i-share yung mga wisdom na natutunan natin with our experiences. So sabi din dito, these older women must
train the younger women to love their husbands and their children, to live wisely and be pure, to work in their homes, to do good, and to be submissive to their husbands. They will not bring shame on the Word of God. So, nasa atin pala yung responsibility. Kaya attend po tayo ng GLOW para matrain natin yung mga younger generations ng mga mommy how to be a noble wife. Ha? So what else? For children, in the same way, encourage the young men to live wisely. So kung mapapansin nyo dun sa verse na binasa ko, there's something in common. Ano po yun? To live wisely. Diba? So marereward pala natin ang ating mga magulang, o ang nanay natin particularly, if we live wisely. Paano ka mag-live wisely? Again, babalik tayo. Paano nga ulit tayo nagkakaroon ng wisdom? If we have fear of the Lord. So yun yung pinaka key ingredients for you to live wisely. Kailangan may fear ka of the Lord. Kasi para alam mo kung paano mabuhay ng may karunungan. Okay? Tapos, isa pang laging advice sa mga bata is to honor your father and your mother. Sabi yan sa Exodus chapter 20, verse 12. And for us, all of us are children. Tama po ba? Okay. So, kung kayo po ay kasing edad ko, malamang sa malamang ang mga magulang nyo ay may edad na o nasa senior na. Sabi dito, do not despise your mother when she is old. Siguro nga, ang wisdom kasi doon, pagdating ng old age, marami na ring mga mental health issues na posibleng naglalaro sa ating mga parents na nasa ganun ng stage of ng buhay. So it is our responsibility not to despise them, but to exercise still love and patience. Hindi po yun madali. Pero, with the grace of God, let's ask God na makita sa atin yung ganong attributes para mag-glorify din siya. Okay? So, to conclude po yung message natin, sa-summarize natin in one word, or two sentences, kung ano yung pinag-aralan natin ngayon. So, ang calling natin as a mother, we should have a reverent fear of the Lord so that we can gain wisdom in guiding our children sa ano yung i-guide natin sa ating mga anak to love God and to follow His commandments. Tapos, paying forward para ma-honor din natin ang ating mga magulang, dapat tayo din nakakakitaan that we are living wisely. As much as possible, wag na natin silang bibigyan ng sama ng loob as anak. Tama po? So, ngayon ang challenge sa atin ngayon, are you living wisely today in a way that would make your God and your mother proud? So yan po yung question na gusto kong iwanan sa inyo. At kung ano man po ang sagot nyo sa tanong na yan, let's ask God to help us how to live wisely so that we can improve yung relationship at the way yung tayo nabubuhay. So samahan niyo po ako manalangin. Lord, we thank you, O God, sa message na tinuro niyo po sa amin ngayong umaga. I pray, Lord, na patuloy kayong mangusap individually sa amin. And I also pray na help us through your Holy Spirit to pass on, Lord, yung commandments nyo sa amin, sa aming mga anak. At help us to be a good example to them para ma-accept din nila kung ano yung faith na meron kami. We ask all this in Jesus' name. Amen. Yes, thank you, Sister Jeng. Oh, sorry. Mahal. Ayaw niya papatawag na sister kasi mas medyo older po siya sa akin. Yan po. So, alam niyo na po, ganun kami araw-araw. Training. Ulit-ulit na po. Tsaka, thank you. And then, syempre po, hindi naman, naalala ko nga po, yung speaking of brain,
yung utak daw ng mga babae is parang bola ng wire na lahat nakakonekta. Yung ngayon, pati yung nakaraan. Kaya yung kwento ng spaghetti nandito pa rin. Sa lalaki naman daw, ang utak ay nakalagay sa parang isang box. May box para sa trabaho, may box para sa opisina, sa kotse, sa kaibigan. Pero ang pinaka-favorite natin box, yung box na walang laman. Ayan. Kaya kayong mga lalaki, pagpasensya nyo kami mga lalaki na minsan nakatulala kami, no? Ayan. Parang wala sa Anyway, hindi po matatapos ang ating fellowship ngayong umaga na hindi natin ini-honor yung ating mga mahal na ina. Okay, palakpakan po natin ang ating mga... Pwede po ba tinatawagan po natin ang ating mga mommy? Ang mga mamshis, tayo po tayo lahat at punta po tayo dito sa stage and we have something for you po. Sige po. Okay, lahat po tayo dito. Okay. Alright, sige. Yan. Ayan ang mga mamshi. Punta po tayo dito, no? Yan. Yes, yung mga nagagandaan po nating mga mami. Punta po tayo dito, no? Sa harapan. Ayan. Okay. Yan. Okay, dito po. Ayan. Happy Mother's Day po, mga mamshis. And then, meron po kaming something for you po. So, yung ating mga kabataan, bibigyan po ng something. Ayan. To honor po kung paano po naging mabuti ang Diyos sa buhay po ng bawat ina sa atin. Ayan. Very good. Happy Mother's Day po. Ayan. Yan, hallelujah po. Praise the Lord. Ang daming mga ina po dito na kaming mag-ama, meron kaming production number mamaya. Special dance number siguro. So, guys, husbands, prepare something na para sa ating mga mami, pati mga anak. Okay? So, may mga talent show po mamaya. Now, sige po, let's take a picture. Ayan. Okay, wag po muna tayong aalis. Wag po muna tayong aalis at ipag-pray po namin kayo. So sa mga congregation po, mga anak at asawa, let's lay our hands po sa ating mga ina. And then let's speak blessing sa ating mga ilaw ng tahanan. Dakilang Diyos, marami pong salamat, Panginoon, sa araw na ito, Lord God, because we are very blessed, oh Lord God, because you gave us, oh Lord God, a wonderful wives, oh Lord God, and wonderful mothers, oh Lord God. Thank you, oh Lord God, for the blessing, oh Lord God. Ang divine calling na binigay niyo po, Panginoon, sa mga kababaihang ito, Panginoon. Hindi lamang, oh Lord God, para magluwal ng buhay, Panginoon, oh God. Pati maging ilaw, Panginoon, ng aming mga tahanan, oh Lord God. Maging inspirasyon, Lord God, sa amin bilang mga asawa, Panginoon. Taga-aruga ng aming mga anak. Salamat pa, Panginoon, God, na pinuno niyo, Panginoon, ng mga kababaihan, O Lord God, mga ina, Panginoon, ang iglesyang ito. Lord, patuloy niyo silang i-bless, Panginoon, sa landasin ng kanilang mga buhay, O Lord Jesus. We ask, O Lord, na patuloy niyo silang bigyan ng karunungan, O Lord God, to guide, Panginoon, ang aming mga tahanan, Panginoon, O God. Tulungan niyo sila, bigyan niyo ng katalinuhan, O Lord God, to guide ang aming mga anak, O Lord God. Nang sa gayon, pag sila naman, Panginoon, ang magiging ina, Panginoon, maituro, Panginoon, nila ang tamang landas, Panginoon, ng buhay kung paano mamuhay bilang tagasunod mo, Panginoon, O God. Bless them, O Lord God, financially, O Lord God. Let them grow spiritually, O Lord God. At sa special na araw na ito, Panginoon, sa pamamagitan ng kanilang buhay, kayo, dakilang Diyos, ang maitaas. We praise you in Jesus' name. Amen. Amen. Alright.
So to close our service this day, let us pray. Dakilang Ama, marami pong salamat, Panginoon, sa araw na to. Ito pong service na ito, Panginoon, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa mga buhay ng aming mga ina. As we depart from this place, O Lord God, be with us, O Lord God. And now unto Him who is able to keep us from falling and to present you faultless before the presence of the Lord with exceeding joy, with the only wise God, our Savior, be the glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen. Thank you so much, Elder Jimwell. So before we let you go, we would like to request everyone to please kindly return our bulletin so that we can use them for the next week's service and save the printing costs. Thank you so much for your understanding and cooperation. So now, at this point of time, we would like to recognize naman po for our first-time visitors. If this is your first time coming or visiting here in our worship service at GCF Montalban, we would like to request for you to stand up so that we can recognize you. Are there any first-timer here? First-timer? How about second-timer? Do we have a second-timer here? All right, third-timer. Do we have third-timer? None? If none po, then let us all stand, greet each other, shake each other's hand, and sing our welcome song.